everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko muna thank you ang babait ninyo dahil nakasuporta pa rin kayo, nakalike at nakafollow pa rin kayo dito sa ating channel. Hindi pa rin tayo iniiwan, lagi pa rin tayong minamahal at binabalik-balikan. Maraming salamat naman po talaga dahil lagi po kayong nandyan. Thank you so much. At dahil nga dyan, ang tanging maibabahagi ko lamang sa inyo ay ang pagbabasa ng syempre inyong mga komento at kung ano-ano pa dito. Hi kay Lily Munar, maraming salamat sa pakikinig. God bless you. Ni Riza Quezo, maraming salamat all the way from Israel. Hello din kay Genevieve Erin, maraming salamat. LB Lapot, Laida Erdi, maraming thank you sa'yo. Hello rin kay Marilyn Castillo na nagtatahi habang nakikinig sa atin. Thank you naman. Hi din kay Dins Lumigid, maraming salamat. Hello rin ako kay Julieta Estralobio na talaga namang supporter din ng ating mga kwento. Lina Ledeza, Geraldine Orot Villaran, maraming salamat sa pakikinig. Hello sa iyo dyan, Lina Ledeza ha, pakatatag ka rin dyan. Dina Aliparo, maraming salamat, watching from Italy. Hi sa mga taga-Italia. Hi naman kay Angelica Takan, maraming salamat. LV, thank you so much. Israel de la Cruz, maraming salamat sa iyo. Gemaline Ake, thank you so much. Florem Bodo, maraming salamat. Or Flor Embudo, maraming thank you. Hello rin kay Annalyn Morales. Hello rin kay Lady Grace 1909 at sa lahat ng ating tagapakinig na laging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin pa, eto ng ating part 2 sa kwento natin yesterday na kwento ni Charm dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, medyo napawi din naman ang mga pangamba kong yun. Dahil sa paglipas ng mga araw ay naging constant din naman ang communication namin ni VJ. Official na talaga kami. O shocking, di ba? Pagod na kasi ako magpa-hard to get kaya umuo na lang din ako. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan yon, basta ang importante, kami na ni VJ. Mama Mia, para sa akin, pareho naman kami ng nararamdaman. Pareho naman namin gusto ang isa't isa, so why not give it a try? And sabi pa ni BJ, Charm, tatandaan mo to ha? Ito ay sinabi ni President Marcos. I don't believe in courtship. It's a waste of time. If I love the person, I'll tell her right away. But for you, I'll make an exemption. Just love me now and I will court you forever. O diba? Hindi ka ba kikiligin dyan? Yun daw talaga ang favorite niyang love quote. Ginugol ko pa yun, Mama Mia, para talagang hindi magka-rumble-rumble sa isipan ko. Kasi nung narinig ko yun kay BJ, parang hindi naman ganun ang pagkakasabi. Kaya yun, tawang-tawa talaga ako sa kanya kahit hindi ko naman talaga nag-gets nung una ang kanyang pinagsasabi. Hoy BJ, baka nakalimutan mo ha? Si Charm ako at hindi si Imelda. Basta, gustong-gusto kita eh. Kaya wag mo na akong pahirapan pa. Wag ka nang maghindi, okay? Mama Mia, kung wala lang talaga akong nararamdaman para sa lalaking ito, siguro nung una pa lang ay binasted ko na agad siya para mawala na agad siya sa buhay ko. Kasi medyo nagiging aggressive siya sa paglipas ng panahon eh. Wala na ba akong ibang choice? Tanong ko. Ako yung choice mo. Grabe, hindi ka nalugi sa akin, no? Tignan mo nga. Parang malapit na kaming maging magkamukha ni John Lloyd ah. Oo, magkamukha nga kayo ni John Lloyd no? Pero yung John Lloyd na nasobrahan sa biogesic. Tawa naman ako ng tawa. Mama Mia, na-realize ko rin na mas dapat hindi yung panliligaw ang pinapatagal, kundi yung relasyon. Lalo pat pareho naman kayo ng nararamdaman. Let's see what's ahead of us. At
kung saan kami dadalhin ng relasyon naming dalawa. But for now, we're making the best of ourselves to make this relationship work and valuable. Although kahit kami na, pareho pa rin naman ang treatment namin sa isa't isa. At pinanindigan na lang namin ang tawagan naming ma at pa. According to BJ, sige lang ma. Baka soon, mabibigyan din natin ng justice itong pagiging mama at papa nating dalawa. Ano kayang justice ang sinasabi niya? Anyway, kahit medyo may pagkakataon na malayo kami sa isa't isa, he never fails to update and check me. And may mga times na ang hindi siya makakabisita sa akin ay naiintindihan ko lang din naman siya. Kasi medyo malayo talaga kami sa isa't isa. But he is always in my prayers. And lagi ko po siyang pinapaalalahanan na huwag makakalimot sa pagdarasal. Kasi sa panahon na yun at sa panahon ngayon, hindi ko na talaga maiintindihan ang mga pangyayari sa mundo. Usong-uso na ngayon yung mga encounter sa military at hindi talaga maiiwasang nag-worry ako sa kanya. Especially Mama Mia dahil nasa first line of defense si VJ. Anyway, nandun lang din naman ako sa kanya lagi to support him. And I just hope na pareho din siya dito sa akin. Anyways, Mama Mia, mag-share lang ako ng mga happenings namin dito. One night, nandun ako nagstay sa apartment kasi pumunta ang kapitbahay namin na bata at magpapaturo siya ng kaniyang modules. Usually, nasanay na lang din ako na may pumupunta sa apartment para magpatulong. We were in the middle of answering nung nakarinig ako sa labas na parang may nagka-caroling. Sa isip ko ang aga namang mag-caroling nito. Kaya ayon, inutusan ko yung batang pinagtututuran ko na ibigay yung 10 pesos dun sa labas. Ate Charm, hindi daw sila tatanggap nito. Kaya ayon, dinagdagan ko pa ng another 10 pesos para 20 na lahat. Nagulat na lang ako nung tumawa yung nasa labas. Narinig ko na parang mga lalaki lahat ang nagsasalita. Ilang sandali pa ay pumasok na si BJ at tawa ng tawa. Minsan talaga nagagalit ako sa kanya dahil hindi siya nagsasabi sa akin kung uuwi ba siya. Gusto niya laging sorpresahan. Yun ba talagang nagugulat ka? Oh, napauwi ka. Tumakas lang kami. Medyo na-bored kami dun sa kampo eh. Tumingin ako sa labas at dun ay nakita ko na may 3 pa pala siyang kasama na pareho din na mga bata pa. Kayong 4? Pwede ba mag-dinner kami dito, ma? May rice ka pa ba dyan? Pinapasok namin yung kanyang mga kasamahan, Mama Mia. Bigla akong nagulat dahil first time ko po iyon na maraming bisita at mga lalaki pa talaga. Hindi na lang natin sila papangalanan dahil hindi ko naman sila kilala at hindi rin naman sila pinakilala ni BJ sa akin isa-isa. Magandang gabi, ma'am. Pasok kami, ma'am, ha? Magandang gabi. Ma'am? Magandang gabi sa'yo. Mama Mia, agad kong tinignan ng masama si BJ. Bakit bigla-bigla na lang siyang nagdadala ng mga kasamahan niya dito? Anong tingin niya sa apartment ko? Party venue? Hinayaan ko na lang sila dahil sila din naman ang kumilos sa may kusina. 3 silang boys at alam kong gutom na gutom sila. Dumating din yung kapitbahay namin na 2 mga dalaga. Kasi may inihatid sila na aklat na hiniram nila sa akin. Nakita sila nung 3 mga binatang lalaki at agad na nagtutuksuhan ng mga ito. Sinabihan ko si BJ na mga bata pa yung mga dalaga sa amin kaya patigilin niya yung mga lalaki na kasamahan niya. Kaya yun, pinuntahan niya sa may kusina. Brad, wag yun. Bawal pa yun. Lagot tayo kay mama. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na yung 3. In fairness, naglinis din naman sila at naghugas ng kanilang mga pinagkainan. Kami na lang ni BJ ang naiwan. Siguro napansin niya na hindi ako masyadong umiimik mula pa kanina pagdating nila. Galit ka ba sa akin, ma? Sorry wala naman talaga akong intensyon na pasamahin sila dito eh. Pero naawa ako sa kanila dahil hindi pa sila kumakain. Mga bababait naman yun. Okay,
Sabi ko at ngumiti na lang dahil medyo na-miss ko na kunwari ay naiinis ako sa kanya. That night ay nagsabi si VJ sa akin na nakakuha raw siya ng leave sa susunod na araw. Dadalawin daw namin ang mga bata dahil matagal-tagal na hindi namin nabisita ang mga ito. Maaga kaming nag-rest, Mama Mia, dahil maaga pa rin siyang babiyahe kinabukasan. Pero bago niyan ay nag-usap pa rin kaming dalawa. Kapag talaga magkasama kami ni BJ ay lagi kaming nagchichismisan. Siguro mga 11 PM na yon, pero siya pa ang paghiga namin at nag-scroll muna ako ng Facebook. Ilang sandali ay nakareceive ako ng text mula kay BJ. Natawa ako sa kanya dahil nasa sala lang naman siya at ako ay nasa kwarto hindi naman niya kailangang mag-text pa. Ma, pwede bang tumabi ako sa iyo dyan? Kahit kami na, Mama Mia, pero ewan ko ba, nasanay na lang din kami na hindi kami magkatabing matulog. Isang beses lang talaga kaming nagtabi at yun ay dun sa bukirin kung saan kami nagpalipas ng gabi nung galing kami sa pagdalaw sa mga bata. Well, kahit nung nasa bahay pa niya kami, talagang hindi naman kami magkatabi. Nasa gitna namin ng dalawang mga bata. And isa pa, iniiwasan din namin na baka matukso kami sa mga bagay na para lamang sa mag-asawa. Pero hindi po ako nagja-judge dun sa mga taong nagpa-practice ng bagay na yon. I respect them because we are all entitled with our different perspectives and views in life. And no one has the right to degrade someone just because he or she did that thing. Pero para sa akin, habang napipigilan pa, dapat pigilan muna. Sige, pasok ka dito. Bago ko yun na-isend ay naglatag na muna ako ng bedsheet sa baba ng kama ko kasi sa totoo lang, hindi naman kami kasya sa kama ko, Mama Mia. Pang single person lang naman yon. Pagpasok niya sa kwarto ay natawa ako sa kanyang facial expression. Ang pangit naman ito, sabi niya. Lipat ka na lang dito, Ma. Tabi tayo. Naaalala ko tuloy, Mama Mia, si Ali. Kapag talagang nagsasabi siya sa akin na tabi tayo, ay naalala ko si Ace. Maayos na ako dito eh. Pagod na ako at ayoko nang bumangon pa. Palusot ko na malupit. Kaya yun, humiga na lang siya. Siya din ang inutusan kong magpatay ng ilaw dahil malapit din naman sa kanya yung switch. Pero hindi siya nakinig. Kaya hindi tuloy ako makatulog dahil, Mama Mia, nung mga panahon na yon, talagang sanay akong natulog sa madilim na paligid. Hindi ako makatulog kapag may liwanag. Kaya yon, tumayo na lang ako para ako na mismo ang magpatay ng ilaw. Pagdaan ko sa kanyang harapan ay bigla niya akong hinila at gulat naman ako, Mama Mia. Baliw ka naman na siguro? Baka mabalian pa ako sa ginagawa mo, ha? Mahina lang naman yun. Bakit ayaw mong tumabi sa akin, ha? Buti pa dun sa kubo, tumabi ka sa akin. Dito, bakit ayaw mo, ha? Natawa na lang ako dahil naaalala ko na naman yung experience ko dun sa bundok. Humiga na lang ako at hindi na lang ako nagpakipot pa. Huwag kang matakot. Di naman kita pipilitin eh. Nasense siguro niya ang kaba ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Well, let's see kung hanggang kailan ka makakapagtiis dyan. Okay, yun ang sabi mo eh, sabi ko. Kayong mga babae talaga, gusto lang naman naming makipagtabi eh. Bastos na agad yung nasa isip ninyo. Wow, medyo napahiya pa ako noon dahil ang lagay pa ako ang nag-iisip ng kabastusan. Mama Mia, isa pa sa rason kung bakit ayokong tumabi sa kanya dahil ewan ko, matagal talaga akong nakakatulog. Tapos siya, kapag nahiga na kami ay agad din namang nakakatulog kapag katabi ako. Ewan ko kung ako lang nang ganon, siguro nasanay lang ako na walang katabi sa kama. At yun na nga, dumating na ang araw ng leave niya. Maaga kaming bumiyahe papunta sa mga bata. Pero bago pa yan ay nagpaalam muna kami dun sa ama ng mga bata at pumayag naman ito.
Sa wakas, ay nakagala rin kami, Mama Mia, pero sa limited places lang dahil restricted pa nung mga panahon na yon ang mga galaan. Hapon na kami bumiyahe pa uwi. Pagod na siguro ang mga bata dahil nakatulog na sa sasakyan. Lumipat ako sa backseat para alalayan ng mga bata para hindi sila mahulog at makatulog sila ng maayos. That time ay umalis din si BJ dahil nag-CR. Pagbalik niya, sinabihan ko siya na doon na lang muna ako sa likod dahil nakatulog na ang mga bata. Habang nasa biyahe kami ay bigla siyang tumigil. Nagulat ako tapos bigla siyang nagsalita. Lumipat ka dito sa harapan, ma. Para naman akong nagiging family driver ninyo eh. Kandungin mo na lang si Ace pagkatapos pahigain mo dyan si Ali. Kaya ayon, lumipat na lang ako sa harapan at kinandong ko si Ace. Yung ulo niya ay nasa may dibdib ko at talaga namang mabigat na ang batang ito. Medyo nahirapan ako. Malayo-layo pa kami sa biyahe namin. Hindi ko na namalayan na unbutton na pala ang suot kong blouse dahil nahawakan pala ito ni Ace, Mama Mia, nung binuhat ko siya. Nakap-idlip na rin ako. Si BJ naman ang nakapansin, Mama Mia, kaya siya biglang nagsalita. Ma, nakikita na yung bra mo. Pero wala din naman ako nakaramdam ng hiya nung mga panahon na yon. Dahil ang naramdaman ko sa kanyang pagkakasabi ay concern siya. Natapos ang lakad namin at hinatid naman namin ang mga bata sa kanilang bahay at ako ay inihatid niya sa bahay ko at dumiretso na siya sa kampo nila. Sa sumunod na araw ay palaging umuuwi si BJ sa apartment. Na sanay na rin ako, Mama Mia, na mag-antay sa kanya. Feeling wife na talaga ang pakiramdam ko noon. Naalala ko na lang noon na nung pumunta ako ng paaralan at nandun ako sa cubicle ko nagstay at sakto naman na tumawag siya ay nag-usap kami sandali. Pero nung huli na ay nagsalita ako sa kanya. Sige, mag-ingat ka dyan pa ha. Love you. Sabi ko pero hininaan ko lang ang boses ko dahil baka marinig ng mga kasamahan ko at makantsawan pa ako. Ha? Ano ma? Panunukso naman niya sa akin. Ano? Ikaw talaga. Bingi ka eh. Ano nga, hindi ko narinig eh. Sabi ko, mag-ingat ka dyan and I love you. Bigla akong napalakas sa pagkakasabi ng ganon at napalingon tuloy ang aking mga kasamahan. Ma, hindi ko talaga marinig. Siguro weak yung signal. I-off mo na lang, ma. Paminsan-minsan na nga lang ako nag-I love you sa kanya hindi pa talaga niya marinig. One time, Mama Mia, pumunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan. Kasi minsan, nalalayuan talaga ako sa apartment. Kaya naman pumupunta ako sa mga kaibigan ko para makichismis at makikain. Sa totoo lang, na-enjoy kong makipag-usap sa iba maski puro na may mga asawa yung mga kaibigan ko at ako lang ang dalaga sa kanila. Pero open-minded naman ako at naiintindihan ko naman sila. May one time na nagsasalita sila tungkol sa mga kalabitan na ganyan, lalo pat kinakalabit daw sila ng mga asawa nila. Normal lang daw yun sa mag-asawa, lalo na kapag madaling araw. Basta grabe talaga ang tawa ko dahil napakagaling naman talaga nilang magkwento at nakakatawa talaga. Habang sila ay nag-uusap ay naalala ko tuloy nung lagi pang umuuwi si BJ. May time noon na bumulong siya sa akin. Ma, pwede? To be honest, hindi ko na-gets yung ibig sabihin niya sa salitang pwede. Hindi na lang ako nagsalita noon dahil pagod na rin naman ako noon, Mama Mia. Pagod ang katawang lupa ako sa trabaho at antok na antok ako. Ngayon ko pa na-realize na yun pala ang gusto niya. Yun bang it takes a man and a woman in one magic moment to know they're in heaven. Ayan napakanta tuloy ako ng Pinasara G. By the way, Mama Mia, napapansin ko kay BJ na parang gusto na talaga niya kasi may mga times na kahit hindi man niya sabihin vocally pero nagigets ko naman dahil sa mga kilos niya towards me. Maybe sinusubukan niya lang ako kung bibigay ba ako. Hindi rin naman sa nagpapaka-inosente effect ako, Mama Mia.
Kasi naiintindihan ko naman yung mga bagay na yan. Isa pa, may mga times lang talaga na mahina ang radar ko sa ganon. Open naman ako sa mga bagay na yun, but for now, I have my limitations. Mahirap na. Baka magkamali pa at baka magkaroon pa kami ng rehearsal na pang honeymoon. O baka may pre-trial lang pala ang lahat at hindi kami aabot sa pagpapakasal. Sabi pa ng kapitbahay ko, bahala ng madamage ang puso. Basta wag lang madamage ang perlas. Funny but may point din naman siya. Pero grabe talaga ang kabaliwan nitong mga kapitbahay ko. Dahil merong iilan sa kanila na nag-a-advise sa akin na bakit hindi ko raw subukan ang teknik nila. Sabi nila, isiduce ko raw tuwing gabi si BJ. Magsuot daw ako ng mga daring na damit. Yun bang talagang manipis na? Tapos kapag bumigay na si BJ, ay dun ko naman putulin ang excitement. Sabi niya, baka yun daw ang maging dahilan at maghiwalay pa kami. Or, kapag ako naman ang hindi makatiis at maibigay ko, ay baka magkagulo sa sobrang saya. Tawa ako ng tawa dahil naisip ko baka siguro ganito talaga kapag may mga asawa ng mga kaharap mo. May isa pa akong kapitbahay, Mama Mia, na nagtanong kung may asawa na raw ba ako. Pero sinagot siya ng isa ko pang kapitbahay. Hindi pa yan sila mag-asawa. Wala pa silang anak pero may pinapa-breastfeed na siya. Pagkatapos nun ay tawang-tawa sila. Oo, Mama Mia, naintindihan ko na may ibang meaning yon. Pero tumatawa na lang din ako. I know this is something malicious and not suitable sa mga bata. Kaya pasensya na kung siguro may mga momshies na nakikinig dyan. Sana ay bantayan nyo na lang muna ang mga anak nyo na huwag mapakinggan ang mga ganitong uri ng topic. Anyways, iniwanan ko na sila kasi ting baby time na namin yon ni BJ. Then one day umuwi si BJ at not feeling well ang papa nyo. Sa new protocol nila ay bawal po na pumasok sa trabaho kapag nagkakasakit. Kailangang mag-isolate or mag-home quarantine muna. Pagdating niya sa apartment ay dumiretso siyang nagsabi sa akin, Ma, ipuin mo nga ako. Mainit ako, no? Medyo mainit nga siya kaya chinek ko ang temperature niya. At may lagnat nga siya, 38 degrees po. Siguro dahil yon sa kanyang ubo at sipon. Magpahinga ka na muna dun sa kwarto. Magluluto muna ako para makakain ka. Ayun na naman, umandar na naman ang pagiging feeling wifey ko. Pagkatapos kong magluto ay inaya ko na siyang kumain pero sinabihan ko muna siya na, hindi ba nawala ang panlasa mo, ha? Hindi ako sure eh. Pwede bang patikimin mo ako, ma? Medyo nagulat ako dun sa kanyang sinabi. Buti na lang at dinugtungan niya. Sa niluto mo ba? Pero alam kong double meaning talaga yun para sa akin, Mama Mia. Kaya tawa siya ng tawa dahil nahalata niyang kinabahan ako. Pagkatapos noon ay natulog siya ulit pero minomonitor ko pa rin ang kanyang temperature. Napansin ko, Mama Mia, na napakasakitin niya pagkatapos niyang mabaksinan. Lumabas ako ng kwarto, 10:00 na ata siguro yun dahil nagutom ako. May mga biskit din naman ako sa mesa kaya yun na lang ang kinain ko. Habang kumakain ako ay nagulat ako dahil biglang sumulpot sa likuran ko si BJ dahil sumunod pala ito sa paglabas ko. Ano yung kinakain mo, ma? Hindi ako nakasagot dahil may lamang biskwit ang bibig ko. Kaya naman agad kong tinakpan ang lalagyan ng biskwit. Hinarap ko siya at pinakita ko ang biskwit na kinakain ko, Mama Mia. Pero hindi talaga ako nakaiwas sa kanyang ginawa. Bigla niyang kinagat yung biscuit na nasa loob ng bibig ko. Akala siguro niya ay in-invite ko siya na kagatin niya ang biscuit sa bibig ko dahil ngumanga ako. Mama Mia, nung ginawa niya yun, ewan ko ba? Bakit parang mas sumarap ata ang biscuit na kinakain ko? I mean, bakit parang tumamis ata ang lasa ng Ribisco crackers? Pagkatapos noon ay nabusog kaming dalawa.
Dahil sa ginawa niyang yun, sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay nahawa ako hindi naman ako nahawa ng sakit niya. Matibay-tibay din naman ang katawan ko. Pinabalik ko siya sa kwarto para magpahinga na dahil mainit pa rin siya. Hindi naman bumaba ang kanyang lagnat. So sa sala na lang ako tumambay at nagtupi na lang ako ng mga nilabhan ko. Pagkatapos ay lumabas na naman ulit siya. Tumabi siya sa akin. Humiga siya sa sofa at inunan niya ang mga paa ko. Doon ka nga sa kwarto, may ginagawa pa ako eh. Pwede bang pakimasahe muna ng ulo ko? Masakit kasi. Kaya ayon, minamasahe ko ang ulo niya hanggang sa nakatulog siya. Medyo sumakit ang paa ko kaya ginising ko na siya dahil kailangan na naming lumipat sa kwarto. Pero sabi niya, doon lang daw kami sa may salas kasi parang nahihilo raw siya kapag gumagalaw siya. Kaya yon, sa may sala na lang kami natulog. 2 days siyang nagstay sa apartment bago siya nakabalik sa kanyang pag-duty. Okay naman na daw ang kanyang pakiramdam kaya babalik na raw siya sa trabaho. May araw, Mama Mia, na ako naman ang parang mabigat ang pakiramdam. Para akong nabubore at nasistress ako nang hindi ko maintindihan kung bakit. May mga times talaga na tayong mga babae hindi natin naiintindihan ang ating sarili. Kaya ayon, inaya ko si BJ na mag-camping kami kasi may nakita ako sa Facebook na camping site na malapit-lapit lang din sa tinitirhan namin. Ewan ko kung bakit nagugustuhan ko talaga yung mga camping-camping na yan since college pa ako. Pumayag naman siya at gusto din niya ng bagong activity for refreshment. Sumama din sa amin ang 2 kong close friends sa school at kasama rin ang kanilang mga boyfriends. Nagpa-reserve kami ng 3 tent doon. 3 p.m. kami ni BJ umalis sa amin dahil inantay ko pa siya. Nahirapan kasi siya sa pagpapaalam, Mama Mia. Kaya ayon, pinauna ko na lang ang mga kaibigan ko dun sa camping site. Nung paakyat na kami papunta sa camping site, ewan ko kung wrong timing ba, pero nakaramdam ako na parang naiihi na ako. At medyo malayo-layo pa talaga ang site nung mga panahon na yun. At dahil hindi ko na talaga matiis ang pantog ko, ay sinabi ko na kay BJ na iihi muna ako. Hindi na ba talaga yan mapipigilan, Ma? Hindi na pa eh. Parang puputok na yung pantog ko. Payag ka ba na dyan ka lang sa may gilid iihi? Nung makita ko yung tinuro niya, Mama Mia, my goodness. Pakiramdam ko ay baka anytime may ahas na lalabas doon. Wag mo naman akong takutin dyan. At wag naman dyan, please. Nakakatakot eh, baka may hayop dyan eh. Kaya yun, naghanap siya ng pwesto, buti na lang at may nakita siyang mga bahay-bahay at dun kami nakibanyo. Hindi naman talaga yun CR na yung typical na CR sa ating bahay pero bahala na. Basta mailabas ko lang ang laman ng pantog ko. Sakto lang na may sako ng arena na siyang ginagawa nitong parang pintuan. Mama Mia, hindi na talaga ako nahiya nung mga panahon na yon. Ang importante, makaihi ako. Kesa naman maihi ako ng wala sa oras dito sa pants ko. Sigurado ka ba, Ma, na tapos na? Baka mamaya maiihi ka na naman, ha? Tapos baka matatai ka. Natawa na lang talaga ako. Nagpasalamat kami dun sa nagpa-CR sa amin at umalis na rin. During sa camping namin ay kanya-kanya kami ng pwesto kasi syempre may dala-dala kaming mga bebe, hindi ba? Doon na rin din kami pumwesto malapit sa may tent namin. Napakaganda din ng hangin doon at hindi man ito katulad nung una naming pinuntahan na sobrang lamig ay malamig pa rin naman. Kanya-kanya kaming gawa ng bonfire dahil binigyan kami ng kahoy nung may-ari ng camping site. Magkatabi kami ni BJ at busy din siya nung mga panahon na yon sa kakasindi o kakasiga ng apoy para sa bonfire. Habang ako ay nagsuscroll lamang sa Facebook ko. Mama Mia, nag-post ang friend ko ng photoshoot nila na parang nag-camping din ata yun sila. So pinakita ako kay BJ dahil cute talaga silang tignan.
Magjowa kasi ang dalawang yun, Mama Mia. Tingnan mo to, oh. Ang cute nila, no? Gusto mo ba magaganyan din tayo, ma? Ganito yung prenup natin pa? Ewan ko, hindi ko sinasadya na masabi yung prenup na yun, Mama Mia. Tapos si BJ ay natawa bigla. Sure ka na ba na ikaw yung pakakasalan ko? Sabi niya na may pangangantsaw pang tawa. Medyo offend ako dun ng slight, Mama Mia, kaya hindi ako nagsalita. Ma, mabilis ako pero mas mabilis ka ata eh. Tawa pa rin siya ng tawa kaya naghanap ako ng paraan kung paano ako makakaganti sa kanya. Well, sa bagay, baka kapag makapag-photoshoot nang akong mag-isa baka may ibang lalaki doon. Sabi ko, tapos bigla naman siyang natahimik. Isisave ko na lang tong picture na to for reference ko soon or someday, di ba? Nashock ako dahil agad niyang inagaw ang cellphone ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay binato niya yun papasok sa tent namin. Naawa tuloy ako sa cellphone ko naka-home credit pa yon ng mga panahon na yon. Medyo kinabahan ako sa ginawa niya. Baka ma-offend siya at baka makauwi kami nito nang wala sa oras. Yung mama niyo naman ay laging lumulunok na ng laway niya dahil kinakabahan na rin nung mga panahon na yon. Dinala mo ba ako dito para sabihan mo ako ng mga ganyan? Nako, eto na nga bang sinasabi ko. Baka masira pa ang gabi namin dahil dito. Nagjo-joke lang naman ako. Sabi ko sa kanya. Ewan ko, Mama Mia, sino ba o ano ba ang dapat sisihin kung bakit kami posibleng magiging magkaaway nung gabing yon? Sino bang may kasalanan? A, siya? B, yung joke niya? C, yung joke niya sabay kantsaw at tawa? Pero dahil mahal ko siya, may bonus pa. Awkward na awkward ang katahimikan sa aming dalawa nun. Pero ilang sandali pa ay nagsalita siya. Nilalamig ka na ba, Ma? Gusto mo bang lakasan natin tong apoy? Tama na pa. Ikaw, hindi ka ba nilalamig? Wala kang jacket na dala eh. Okay lang naman ang lamig dito. Halika, lumapit ka sa akin. Lumapit din naman ako sa kanya. O diba, ganito kami, Mama Mia, na para bang walang nangyari kanina. Napakabilis naming makapag-move on pareho at makaget over sa mga bagay na nakakapag-offend sa amin. Siguro mga almost 12 midnight na yon nung pumasok na kami sa tent dahil inaya na ako ni BJ na pumasok na raw kami at inaantok na siya. Himala kasi usually ako lagi ang nauunang mag-aya sa kanyang matulog pero ngayon siya ang nauna. Habang nakahiga kami ay bigla na naman siyang nagsalita. Ma, tamang-tama talaga ngayon na mag-Versace on the floor. Tawang-tawa ako sa kanyang sinabi. May mga pa-wordings pa siyang ganon. Alam mo, gustong-gusto ko talagang tumatawa ka, Ma. Napaka-sexy mong pakinggan. Ano? Bakit tawa ba yun? Sexy din yung likod mo, cute yung mga dimples mo. Tapos, pakiramdam ko sexy din yung spine mo eh. Nawindang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Okay, fine. Walang pag-asa ang front view ko. Yung spine lang pala ang sexy sa akin. Uy, bakit alam mo? Siguro namboboso ka, no? Nakita ko lang nung natutulog ka na halos hinubad mo na yung upper mo. Ganun talaga ako, Mama Mia, may pagkaburara kapag natulog. Tignan mo, sabi niya, antok na raw siya pero nagsasalita pa. Until may sinabi siya sa akin, Mama Mia. Ma, sabi nga pala ng mga kasama ko, para ka raw si Barbie Forteza. Tawang-tawa ko nung mga panahon na ito. Hindi ko maintindihan kung matatawa ba ako or maiinis. Kasi ito talagang mga kaibigan niya. Minsan, hindi ko maintindihan kung kino-compliment ba ako o pinaglalaruan at pinagtitripan lang nila. Natatawa ako sa isip ko.
Barbie siguro kapag nakatalikod, pero sa harap, baka si Chaka Doll. Mama Mia, eto pong sender ninyo ay PSP lang. Pretty in picture pero hindi naman sa personal. So bagay talaga tayong dalawa kasi mga artistahin ng mukha natin eh, sabi ko. Oo, totoo ma, para ka talagang si Barbie. Pero yung stress na Barbie. Sabi niya sabay biro kaya nakurot ko ang tagiliran niya. Medyo masakit yun Mama Mia. Masakit yun sa puso pero tinanggap ko na lang at hindi ko na lang mas lalo pang pinalalim ang kantsawan na yon. Nung biglang sumakit ang likod ko. Sandali pa, pwede bang pamasaya ko sandali sa likuran ko? Parang may hangin nata sa likod ko eh. Kaya ayun, hinilot niya ako at minasahe. Napapaaray pa ako Mama Mia at sinabihan ko siyang dahan-dahan. Aray pa, ang sakit naman yan, dahan-dahan. Nagulat ako at naguluhan kung bakit siya tumatawa. Ma, huwag mong masyadong lakasan yung boses mo. Hininaan ko ang boses ko dahil baka marinig kami ng kabilang tent at baka kung ano pang isipin nila. Natawa na lang kami bago kami nakatulog. Kinabukasan nagising kami dahil sasalubungin namin ang sunrise. Mama Mia, hindi naman nangyari dahil biglang dumilim ang langit. Hindi lumabas si Haring Sun. Kaya ayun, umuwi na lang kami ng maaga at baka abutan pa kami ng ulan. Mahirap maglakad kapag maputik ang daan dahil madulas din ito. Nung time na yon, ay naki-birthday kami ni BJ sa aming kapitbahay. Kami talaga, napakahilig naming umattend ng partihan at event, lalo na kapag may pagkain. In-invite naman din kami, kaya sino ba naman kami para hihindi? Wala naman silang ibang bisita dahil bawal pa rin nung mga panahon na yon ng malakihang gatherings. Pagkatapos naming kumain ay nagpaiwan pa rin ako sa mesa kasama yung kapitbahay namin habang sina BJ ay nasa sala at nilalaro ang mga anak ng kapitbahay namin. Tingnan mo nga, Char mo, si BJ. Napakahilig niya sa bata, no? Ganun talaga siya ate kahit sa mga pamangkin niya. Alam mo, parang nagkikare talaga siya sa mga bata. Tingnan mo nga, oh. Talagang kinikilala niya yung mga bata at alam mo naman talaga na mabait si BJ dahil laging lumalapit sa kanya ang mga bata. Alam mo, maganda talaga sa lalaki kapag mapagmahal sa mga bata. Kasi masarap yan magmahal eh. Pero, yun nga lang, madaling ma-offend yung mga yan. Yun bang sensitive masyado? Mama Mia, agree naman ako dun sa sinabi niya. So ano, hindi ka ba talaga magpapatukso kay BJ? Alam mo, papabol siya oh, sabi pa nung isa kong kausap. Alam mo, siguro dapat gumawa na kayo ng anak nyo. Ano bang gumawa? Alam mo naman tong profession ko, di ba? Hindi naman pwede sa ganun. Well, anyways, kayong bahala. Basta alam mo na ha, kung kailangan mo ng tips kung paano akitin yan, dito ka pumunta sa amin. Mama Mia, sinakyan ko na lang ang mga pagbibiro na yon ng mga kapitbahay namin. At nung bumalik na nga kami sa apartment habang nasa kwarto si BJ, ay nagsalita siya. Ano yung pinag-usapan niyo kanina ma? Bakit lagi kayong tumatawa? Naku, wala yun. Tuksuhan lang, ganun. Siguro naman ay hindi na niya narinig dahil natahimik din naman siya. Mama Mia, doon ay lumapit siya sa akin at nag-backhug bigla. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang nilalambing ako ni BJ. Ma, sabi niya, ano ba yung pinagmamamama mo dyan, ha? Kaya siguro, lagi akong nagkakasakit dahil kulang ako sa ano, no? Sabi niya sabay tawa. Anong kulang? Manahimik ka nga dyan, BJ. Nagkakasakit ka dahil hindi ko umiinom ng vitamins. Kulang ka sa vitamin C. Oo nga, vitamin C. Vitamin Charm.
Napakagaling naman talagang sumagot ng lalaking ito. Uminom ka ng maraming tubig mamaya pa. Tapos, samahan mo ng napakaraming dasal para maiwas ka sa sakit. Advice ko yun from the bottom of my heart, Mama Mia ha. And at the same time, para mailayo na rin ang topic sa ganon. Naglalambing lang naman ako. Ikaw talaga, hindi ka talaga madala sa mga pa-careless whisper ko Sabi niya sabay tawa. Matulog ka na ng maaga. Kasi maagang maaga pa ang biyahe mo bukas, 'di ba? Mang, pwede bang kamutin mo tong likod ko? Kumakati. Tapos, wag mong titigilan para makatulog ako mabilis Kaya ayun, Mama Mia, habang magkahiga kami ay kinamot-kamot ko ang likuran niya. Pero bago pa siya nakatulog, ay sinabi niya na babalik daw kami sa Visayas sa mga susunod na araw kahit sandali. Para raw mabisita niya ang ate niya at ang papa niya at para na raw mapakilala niya ako sa mama niya. Matagal-tagal na raw sinabi ng mama niya na dalhin daw ako sa kanila. Paaka raw, isa ako sa makatulong para mas mapabilis ang recovery ng ate niya. Medyo na-pressure ako sa sinabi niyang yun. And isa pa, Mama Mia, kilala naman na ako ng mama niya. Dahil nakadalaw naman na ito sa kaibigan ko dati at napakilala na naman kami sa isa't isa. Siguro dahil din sa mga upload sa Facebook ay wala naman sigurong hindi updated sa akin ng kanyang ina. Mama Mia, kilala ko rin ang mama niya base sa mga uploaded photos ng ate niya dun sa Facebook. Kaya kahit medyo kinakabahan ay feeling mahaba ang hair pa rin ako nung mga panahon na yun. Napakasarap sanang isama ng mga bata. Kaso napakahirap namang magpaalam sa ama nila lalo pat pandemic pa nung mga panahon na yun. For sure hindi sila papayag at hindi papayag ang ama ng mga bata na dadalhin namin sina Ali at Alice. At kapag talagang mamimilit kami, baka dumating pa sa point na magkagulo na naman. Ayoko ma-experience ulit ang pangyayaring yon. And also, kailangan ko ring dumaan sa bahay namin pagkatapos naming bisitahin ang kaniyang mama at syempre ang ate niya. Kasi kailangan kong ipakilala ng maayos itong si BJ kay mama at papa ko. Yun ang sabi ni BJ at na-touch din naman ako doon. Pero Mama Mia, ang totoo niya, nagdadalawang isip ako kung sasama ba ako sa kanya dahil wala akong budget nung mga panahon na yon. Kaya sinabi ko sa kanya na wala muna akong extra money, kung pwede, after payday na lang. Sabi niya, siya na raw ang magbabayad ng ticket namin. Napawaw na lang talaga ako. Medyo nahiya ako dahil hindi po ako sanay na nagpapagastos sa ibang tao. Kaya sinabihan ko siya na babayaran ko na lang siya pag uwi namin. Pero yun lang naman talaga, Mama Mia. Hindi naman talaga ako nag-aambag ng ganon dahil hindi naman siya pumayag na bayaran ko siya. Natawa talaga ako sa aming sitwasyon dahil pareho kaming taga Visayas pero napunta kami sa Mindanao. Nakapagtanong tuloy ako, what if nandun kami sa Visayas? For sure walang kami dahil hindi siguro magtatagpo ang mga landas namin. Kasi napakalayo ng lugar namin sa isa't isa. Baka kapag nandun ako sa Maynila, kasi yun naman ang first choice ko nung una na dun ako magtatrabaho, baka hindi ko nga makilala si BJ kahit pa nga ang ate niya at ang mga pamangkin niya. Nasakto naman, Mama Mia, na hindi masyadong marami ang ginagawa namin sa paaralan. Tapos nakapag-enroll na ako ng masteral ko. Busy ako lagi araw-araw pero hindi ko nakakalimutan na mag-update kay BJ. Kasi magte-text siya sa akin. Ma, medyo busy kami ngayon. Marami kaming lakad. Pero i-update pa rin kita ha kapag hindi na ako busy. Ganoon ang lagi niyang sinasabi sa akin at ganon din naman ako sa kanya. Hindi ibig sabihin na pag busy na ay dapat kalimutan na ang isa't isa. Still, hindi perfect ang relationship namin kasi meron rin kaming mga lapses and may mga panahon na nag-aaway din naman kami. Pero the fact na hindi siya ma-pride, Mama Mia, yun talaga ang malaking impact sa aming relasyon.
Kasi whatever conflict that we had, in the end, masisettle talaga dahil hindi mahaba at mataas ang kanyang pride. And mas maganda talaga na iparamdam natin sa kanila na pati sila ay priority natin. Hindi man sila top priority, at least nandun sila sa listahan, hindi ba? Nagkaintindihan din kami ni BJ sa nature ng aming mga trabaho. Iniintindi namin ang isa't isa hanggat sa aming makakaya. In addition, Mama Mia, gusto ko lang i-share itong view na to bago kami naging kami ni BJ. Tayong mga tao, meron talaga tayong standards, and honestly, pareho sa amin ni BJ kasi ang unang impression niya sa akin ay wala lang. Hindi siya na-attract or something. Habang ako ay admit that attracted talaga ako sa kanya. But he's not my standard. Yun bang attracted ako but he's not my type? Yun ang dating ni BJ sa akin dati. Pero kahit na meron tayong mga standards at kung ano-ano pa yan, love will always find its way talaga na ma-develop kayo sa isa't isa. Pero totoo din naman na hindi lahat ay nag-uumpisa na magkagustuhan kaagad. True love really takes time. Bonus na lang talaga ang itsura. What matters most is nagmahal ka base sa karakter ng isang tao. Physical is optional, but character is a must. And sa relationship namin, hindi din naman laging kilig, Mama Mia. More on, masasabi ko na para kaming magkaibigang matalik ni BJ. Si BJ, hindi rin siya romantic na pagkalalaki. In fairness, hindi pa nga ako nakatanggap ng flowers mula sa kanya or any material things for that matter. But what I appreciate most about him is yung effort niya at yung security na pinaparamdam niya sa akin. Our relationship is imperfect, but we are working on it to be better. May standards din naman ako pagdating sa relasyon, kaya gusto ko ng isang mature na relasyon, Mama Mia. Actually, hindi po ako naniniwala sa destiny kasi I know everything happens for a reason. You just have to trust the process. If ever hindi kami magiging in the end, well, he will always be a part of my life. Kung hindi man kami magkatuluyan, at least ginawa namin ang aming best to make this relationship work. Mama Mia, dyan sa mga kinikilig dito sa kwento namin, sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ay kilig dito sa aming kwento, lalo na ako. Typical sa ating mga babaeng nag-e-expect ng mga material na mga surprises and gifts and all. Pero hindi po ganun si BJ. Pero ang natutunan ko, Mama Mia, ay ang katotohanan na kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo at makokontento ka sa kung ano ang kaya niyang ibigay sa'yo at sa kung ano ang love language niya. Doon kasi talaga nasisira ang mga relasyon eh. May mga expectation ang isa't isa na hindi naman kayang panindigan nung isa. Dapat lang talaga mag-usap at magkaintindihan. Mama Mia, natuloy ang pag-uwi namin ni BJ sa Visayas. Pero a day before our departure ay nagbago ang aming itinerary. Napag-usapan namin na mauuna muna kami sa amin sa bahay namin bago sa kanyang ate at mama. Medyo na-offend ako at medyo nalungkot ako dahil nagkausap na nga kami, Mama Mia, na uunahin namin dun sa kanila tsaka kami darating sa amin at may mga itinerary na rin ako kung ano ang gagawin namin doon. Nakaset na ang plano ko together with my cousins pagdating namin ni BJ sa aming lugar. Kaso nagbago nga. Kasi I know for sure, Mama Mia, kapag nauna kami dun sa amin ay sandali lang kami dun magsistay. Siguro mga 1 day lang o baka hindi nga aabuti ng isang araw at babiyahin na naman kami papunta sa kanila. Kaya ayun, nagchat ako sa mga pinsan ko. Buti na lang at naintindihan din naman nila at next time na lang daw kaming mag-set ng gala kapag talagang mahaba ang bakasyon naming dalawa. Pumayag na lang ako sa sabi ni BJ na magbabago kami ng itinerary kahit na medyo nasaktan ako ng very very slight. The following day ay dumating na kami sa amin via air travel. Kasi nga, mabilisan lang ang bakasyon na yon. Kaya ayon,
Kinilala at nakipagkilala si BJ sa aking pamilya at sa aking mga relatives. Para talagang tatakbo bilang konsihal si BJ nung mga panahon na yon sa dami ng mga kamag-anak ko na gustong magkipagkilala sa kanya. Hindi ko na nga siya napakilala kina mama at papa kasi siya na mismo ang nagsabi sa mga ito na boyfriend ko siya. Sakto talagang one day lang kami dun sa amin kasi kinabukasan ay bumiyahe agad kami papunta sa kanila. Pagdating namin sa kanila ay medyo kinabahan ako dahil napaka-stricta pala ng mukha ng mama niya sa personal. Nasabi ko tuloy, Mama Mia, kung matatanggap kaya ako ng mama niya. Sana tanggapin ako dahil mahal naman ako ng anak niya at mahal ko naman ang anak niya. Pinakilala niya ako sa kaniyang mama. Medyo strikta at may pagkamaldita ang mukha ng mama niya pero mabait naman kung makipag-usap. Nasabi ko talaga na eto't siguro ang magiging future mother-in-law ko. By the way, natuwa ako Mama Mia sa pagkikita namin ulit ng ate ni BJ na kaibigan ko. Nakilala niya agad ako. She's getting better at namimiss na raw niya ang mga anak niya. Pero kailangan pa niya ng konting panahon para sa full recovery niya, sabi ng kanyang psychiatrist. Dahil may possibility pa rin na babalik ang sakit niya if hindi ko kumpletohin ang kanyang treatment. So hindi pa siya pwedeng bumalik ng Mindanao. Siniguro ko rin sa kanya Mama Mia na minomonitor namin ni BJ ang kanyang mga anak. And maybe pakikiusapan din namin sa susunod ang papa ng mga bata na sa susunod naming balik ay isasama na namin ang mga bata para at least maibsan kahit konti ang pagkamiss na nararamdaman ng friend ko sa kaniyang mga anak. 3 days ang ginawa naming pagsistay sa kanila. Sa totoo lang, Mama Mia, nagulat ako kay BJ dahil busy siya kahit nasa bahay lang naman. Anong ginagawa mo dyan pa? Bakit parang hindi mapakali yung kaluluwa mo dyan? Wala naman ma. Tsaka nga pala ma, aalis tayo bukas ha? Tumango lang ako. That time, kinuha pala siyang escort sandali ng kanyang ninong, kaya nagulat ako dahil may dala-dala siyang uniform kahit na naka-leave. Mama Mia, kakabahan pa sana ako dahil sa pag-escort niya na ganyan at dinadasal ko na sana ilayo siya ng Diyos sa mga masasamang mangyayari. Kahit na nakalive ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay nagkakandak pa rin naman ako ng online class para hindi ma-behind ang klase ko. Habang busy ako noon sa ginagawa kong mga papeles at naka-zoom kami, ay nagulat na lamang ako nung bigla kong nakita ang mukha niya sa Zoom. Kinuha pala niya ang meeting ID at password at siya na ang nag-approve para maka-join siya sa aking Zoom meeting at Zoom discussion. Nag-discuss ako ulit Mama Mia dahil sa totoo lang, naramdaman ko na mas maganda pala na may sundalo na nagsisit-in sa klase mo dahil napakatahimik ng mga estudyante ko at seryosong-seryoso habang nakikinig sa akin. Medyo nakaramdam ako ng saya dahil hindi naman talaga madaling magsasalita ka via Zoom tapos wala palang nakikinig sa'yo. Akala ko magiging maganda na ang discussion ko. Nagulat na lamang ako Mama Mia nung ngumiti ang mga estudyante ko at biglang natawa ang mga ito. Kasi itong si BJ nagpapakyut na pala dun sa camera na parang baliw. May isang beses pa na nagulat ako Mama Mia, nasa mesa kaming tatlo noon ng ate at mama niya. Nagkakape kami habang nag-uusap. Biglang lumabas si BJ sa kwarto at nakatapis lamang ito ng tuwalya. Tapos bigla kaming napalingon ng kanyang mama sa kanya. Tumawag kasi siya ng ma, kaya sabay kami ng mama niya na napalingon sa kanya. Natawa naman niya at ang sabi niya ang tinatawag niya raw ay ang mamang nag-anak sa kanya. Bilib din ako kay BJ dahil hindi niya ako iniiwan dun sa kanila. Kahit sinasabi kong pwede naman siyang makipagkita sa mga friends niya, ay hindi niya ginawa Mama Mia. Masaya ako na nakakasundo ko ang pamilya ng boyfriend ko. Masaya din ako Mama Mia dahil hindi ako pinapabayaan ng boyfriend ko. The next day, umalis kami at dito na nag-umpisa ang lahat. Nagulat ako kung bakit kami nagpunta sa City Hall. Nandun kami sa isang function room pumasok.
Anong gagawin natin dito pa? Tanong ko sa kanya dahil clueless naman talaga ako. Huminga siya ng malalim. Ganito ma, dinala kita dito kasi magpapakasal na tayo. Gulat na gulat ako at siguro halos lumuwa na ang mga mata ko sa lalagyan nito sa sobrang pagkagulat. Parang pati ata espiritu ko, Mama Mia, ay humiwalay sa katawang lupa ko nung mga panahon na yon. Inaantay ko talaga na sabihin niyang it's a prank pero totoo yun base sa kanyang facial expression. Uy, nababaliw ka ba, BJ? Anong pumasok sa utak mo? Huwag mo akong gaganituhin ha. Sumama ako sa iyo dito ng maayos. Kung ano-ano pang sinasabi ko, Mama Mia, pero hindi talaga siya sumagot. Ilang sandali pa ay may pumasok na 3 tao, 2 babae at 1 lalaki. Pagkatapos, lumapit si BJ sa kanila at nagmano. As in, hindi ko talaga maintindihan noon ang nararamdaman ko. Nanginginig ang tuhod ko na parang naiiyak ako, Mama Mia. I feel like parang niloko ako ng panahon. Ang isang babae ay parang may edad na at judge pala yun at ninang ni BJ. Habang yung isang babaeng may edad din ay tita ni BJ at nasa DepEd nagtatrabaho. Hindi ko lang alam kung ano ang posisyon niya. Yung isang lalaki naman nasa mid-40s ata at relatives ni BJ at konsihal sa lugar na yon. Honestly, I really don't get the point sa ganun na setup. Kung gusto niyang makasal kaming dalawa, bakit hindi yung parents niya or should I say, family niya ang imbitahin niya? Bakit yung mga hindi ko pa kakilala? Magpapa-witness na lang, yun pa talagang hindi namin kilala? Napakabaliw naman talagang taong to. Ano ba to, BJ? Itutuloy ba natin to? Sandali, ninang ha. Sabi ni BJ at saka humarap sa akin. Mama Mia, gusto na niya akong pauohin pero hindi ko talaga siya pinansin. Nagulat ako sa mga nangyayari kaya sabi to nung konsihal ay lalabas daw muna sila dahil baka hindi raw kami makapagdesisyon ng maayos kapag nandun sila. Nung kaming dalawa na lang, Mama Mia, ay pinag-explain ko si BJ sa akin kung bakit niya yun ginawa. Gusto daw niya ay makasal muna kami through civil wedding. At dahil nga judge naman ang ninang niya, pakiramdam niya ay kaya niya yung gawin doon. Mama Mia, kumuha din siya ng 2 witnesses dahil yun daw ang kailangan. Hindi raw hassle ang requirements kasi aside from that, pwede raw to follow na ang mga documents. Basta ang importante ay consent daw ng mga ikakasal. Bakit? Wala namang consent sa akin o confirmation man lang. Bakit bigla-bigla ito? Sino ba ang hindi magugulat, hindi ba? Whereas kung mag-church wedding daw kami ay mahirapan daw kami. Kasi unang-una, hindi kami pareho ng relihiyon. I am a Roman Catholic habang siya ay isa pong born-again Christian. I get the point kung bakit. Pero bakit siya lang ang nagpaplano? Ewan ko ba? Basta gustong-gusto kong lumipad noon pabalik ng Mindanao sa oras din na yon. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Natakot ako na kinakabahan dahil malalaking tao pala ang mga kaanak ni BJ. Hindi man lang niya ako na-inform, Mama Mia. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo ako kinausap na ganito pala ang plano mo? Ano to? Proposal on the spot? Kasal agad? Hoy BJ, gusto kong umuwi ngayon na. Iiwan kita dito talaga. Sorry ma, akala ko matatanggap mo itong plano ko na to eh. Gusto na talaga kitang pakasalan. Sa totoo lang, humingi naman ako ng permiso mula sa mama at papa mo. Kaya nga nauna tayo dun sa inyo eh. Kaya nga binago ko ang plano. Kasi nagpaalam na ako sa mga magulang mo na pakakasalan kita. Sabi naman ng papa mo, ayos lang para raw makita na rin niya yung kanyang mga magiging apo. Pareho naman daw tayo na nasa tamang edad na. Mama Mia, palagay ko nung mga panahon na yun ay para po talaga akong pinagtulungan at pinagkaisahan ng mga tao sa paligid ko. Sorry na po agad kung OA ang tingin niyo sa reaksyon ko. Kung kayo ay
kikiligin kapag ganitong ginugulat-gulat kayo sa mga seryosong bagay, lalo na tungkol sa pagpapakasal. Pwes ako po, Mama Mia, ay hindi. Huwag kang mag-alala ma, pakakasalan naman kita sa simbahan pero sa ngayon, civil lang ang gusto kong mag-official para maging official tayong husband and wife. Gusto kong gumawa na tayo ng pamilya natin. Gustong pakasalan? O gusto mo lang akong maikama? Sorry for the lack of term, Mama Mia, pero hindi ko na talaga napigilan noon ang bibig ko. Grabe ka naman, ma. Hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo. Ganun ba kababa ang pagtingin mo sa akin? May mga pangarap naman akong maayos. Kung yan lang ang talagang sadya ko sa'yo, sana matagal na akong nag-take advantage every time na magkasama tayo. Wala ka namang magagawa doon eh. Kasi tayong dalawa lang sa loob ng bahay, 'di ba? Kung gugustuhin ko talaga, may mangyayari sa atin. Kaya lang mataas ang respeto ko sa'yo dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. To be honest, Mama Mia, kinilig naman ako ng konti pag sabi niyang mahal niya ako at nirerespeto niya ako. Pero talagang nahihirapan lang akong tanggapin na kinorner niya ako at shotgun wedding niya ako. I mean, bakit hindi ka muna kumuha ng consent ko bago ka magplano ng ganito? Bakit dire-diretso ka, BJ? Anong tingin mo sa akin ha? Mag-iiyak ako, tatalon-talon sa sobrang saya at mag-yes I do? BJ, pangarap ko rin naman yan. Pero napakabilis. At lifetime commitment to. Hindi to basta-bastang pinagdedesisyonan ng ganun-ganun lang. Ano pa bang kinatatakot mo, ma? Tanong niya sa akin. Tinanong ko rin ang sarili ko. Honestly, Mama Mia, hindi pa po ako handang pumasok sa buhay ng martial law. I mean, hindi pa ako handa sa mga bagay na ganon. Although gusto ko naman na dumating kami sa point na yon, pero hindi ko pa gusto na agad-agad akong magdesisyon at baka pagsisihan ko ito sa huli. I know na nakapag-adjust na kaming dalawa at komportable na kami sa isa't isa. But not necessarily na agad kaming tatalon sa pagpapakasal, 'di ba? Hindi po pagmamahal lang ang basihan para magpakasal ang dalawang tao. BJ, sorry pero ayoko pa sa ngayon. I mean, pag-usapan muna natin to ng mas mahaba-habang panahon. Sorry pero hindi pa ata ito ang time para sa bagay na yan. Sige ma, naiintindihan ko. Medyo nasaktan ako nung nakita kong dismayado ang mukha niya, Mama Mia. Pero desidido ako noon sa sarili ko. Mahal ko si BJ, pero hindi pa po talaga ako handa. Sige, lumabas ka muna ma, kakausapin ko muna si Ninang at tita. Lumabas ako at dun siya nagpaiwan sa loob. Na-imagine ko, Mama Mia, na para tuloy kaming nasa isang movie. Pero sa movie hindi ba? Pumapayag at tumatalon-talon ang babae kapag sinorpresa ng ganong pagpapakasal ng isang lalaki. Ako nung mga panahon na yon ay hindi pa talaga ako handa. Natapos din naman kami doon at nung nasa bahay na nila kami, as in walang kamalay-malay ang mga tao sa loob sa mga nangyari. Mahirap naman kung sasabihin ko, kaya silent mode na lang kaming dalawa. Hinahapunan ay nagpaalam si BJ sa akin na aalis daw muna siya. San ka pupunta? Sa kakilala ko. Sabi niya sabay labas ng bahay. Naramdaman ko talaga ang coldness niya nung mga panahon na yon. Matagal bago umuwi si BJ. Almost 9 p.m. na ata at curfew na yon, Mama Mia. Tawag ako ng tawag at text ako ng text pero hindi siya nagre-respond. Medyo nalungkot ako, Mama Mia, dahil hindi naman siya ganon. Siguro na-offend talaga siya sa paghindi ko sa kanya sa shotgun wedding na yon. Lumabas ako ng kwarto at nagkita kami ng mama niya. Nagtanong siya kung umuwi na raw ba si BJ kaya sabi ko hindi pa tita. Sinabihan niya ako, Mama Mia, na ako na lang daw mag-antay kay BJ dahil ilalak na lang daw namin ang pinto pagdating nito. Almost 10 p.m. na yon, tsaka ko pa naramdaman na parang may tao sa labas. Nagulat ako, Mama Mia, dahil parang may bumangga sa pintuan.
hanggang sa nagsalita si BJ sa labas, kaya binuksan ko. Pagkakita ko sa kanya ay pasuray-suray ang kanyang paglalakad na para bang lasing. "Natagalan ka pa?" sabi ko. Bigla siyang yumakap sa akin at naamoy ko agad ang amoy alak sa kanya. "Sandali pa, dun muna tayo sa kwarto at magbihis ka muna." Inalalayan ko siya at paekes-ekes na noon ang kanyang paglalakad. Binisan ko siya ng t-shirt at pinahiga ko siya sa kama. Naintindihan ko kung bakit siya naglasing. Naawa naman ako sa kanya at the same time ay nakonsensya. Habang nagliligpit ako ng mga kalat sa kwarto ay tawag siya ng tawag. Ma! Ma! Manahimik ka dyan, BJ. Natutulog na mga tao dito sa bahay." Pero nagsasalita pa rin siya, kaya hinayaan ko siyang magsalita ng magsalita hanggang sa napag-usapan na niyang tungkol sa kasal-kasal na yan. Kinabahan ako, Mama Mia, at baka marinig yon ng mga tao sa paligid, kaya agad kong tinakpan ang kanyang bibig. "Tumahimik ka at patulog ka na nga dyan. Bakit nireject mo ako, Ma?" Ayun, at hindi talaga siya nagpapapigil. Nakiusap na ako sa kanya na tumigil siya, pero patuloy pa rin siya sa pagsasalita. "Hindi pa ba ako enough sa'yo, Ma? Kasi ako, Ma, hindi ko na nakikita ang bukas na hindi kita kasama." Wow, talaga. Talaga. Sabi ko nun sa isip ko. Nasaktan talaga ako nun, Ma. Hindi ko in-expect na umiyak si BJ. Nasaktan ako nang nakita kong umiyak siya, kaya niyakap ko na lang siya. I know that rejection is one of the scariest thing na pwede nating maranasang mga tao. Yun din ang isa sa pinaka-painful, aside from betrayal. But that doesn't mean na nireject ka ay wala na kayong pag-asa. In our case, kasal lang naman ang hindi ko pinayagan sa amin, pero yung relasyon namin ay patuloy pa rin naman. I just hope na makakaget over kami sa pangyayaring ito. Nung tapos na siyang umiyak ay kinomfort ko naman siya, Mama Mia. Tinanong ko siya kung saan yung masakit at hahalikan ko. Tumawa na lang siya. Buti na lang at medyo kumalma na siya nung mga panahon na yon. The next day, bumalik kami ng Mindanao. Bumiyahe na naman kami. Medyo may hangover pa yung isa sa pagbiyahe namin. Sa biyahe namin ay tulog lang siya ng tulog. Pagdating namin sa airport ay nag-part ways agad kami dahil dumiretso na siya sa kampo nila at ako naman ay umuwi na sa apartment. The following day ay medyo nanibago ako dahil paminsan-minsan na lang ko mag-update sa akin si BJ. Paminsan-minsan ay hindi na rin niya ako dinadalaw. As in, namimiss ko na siya and there were times na halos hindi na nga siya magparamdam sa akin. Ano bang nangyari sa lalaking to? Ako tuloy ay parang nainis. At kapag tatawag siya, ay parang wala nang ka-excited ang kanyang boses. Duda ko ay naglatampo pa rin siya sa akin. Minsan, Mama Mia, hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko. Parang hindi ko na rin maintindihan ang mga sinasubmit kong documents sa school. Imbis kasi na magpapag-exam ako sa estudyante ko, ang ginawa ko ay nakalimutan ko yon sa dami ng mga iniisip ko. Siguro nga, talagang mahirap kalaban ng mga heart issues na ganyan. Lalo pa tipid na ako mag-respond sa mga text ko itong si BJ. So ano pa ba tayo nito? Kasi kung ayaw mo na, edi pwede naman natin tong tigilan. Matapos kong isend yun ay umuwi siya agad sa apartment. Nung makarating siya ay agad siyang yumakap sa akin. "Freezer ka ba? Bakit ang lamig-lamig mo na?" Sabi ko. Pero deadma lang din ang peg niya. "Sandali lang ako dito, Ma, ha? Kailangan ko agad bumalik sa kampo." "Sana hindi ka na lang nagpunta dito. Nagsasayang ka lang ng oras mo eh," sabi ko. "Bakit parang nagtatampo ka, Ma?" "Sige na, bukas na lang ako babalik." Sinuyo naman niya ako, Mama Mia. Pero nagdamdam pa rin talaga ako. Naramdaman ko na parang may gap pa rin sa aming dalawa. Kasi hindi na siya yung clingy na BJ dati. Minsan hindi na nga niya ako nilalambing. Sa totoo lang, nung pumunta siya ay bumalik siya sa pagtulog sa sala. Medyo nahiya naman ako kung akong maunang lumapit at tumabi sa kanya.
Buti na lang at may pa good night kiss at good morning kiss at goodbye kiss pa rin akong natatanggap sa kanya. Inopen ko ulit yung nangyari sa Visayas. Sabi niya hindi pa raw siya nakaka-get over nun. I don't know, Mama Mia, kung naintindihan ba niya ang side ko talaga sa sinabi ko noon sa kanya. Sabi naman niya naintindihan niya pero bakit ganun pa rin ang kanyang pakiramdam? Hanggang sa dumating kami sa point na hindi na talaga siya nagparamdam sa akin matapos niyang umuwi sa apartment. Kinakabahan na ako kung anong nangyari sa kanya. Minsan napapanaginipan ko, Mama Mia. Feel ko talaga na mali yung pagtutol ko sa kanya o kung ano ba. Giniisip ko noon at nag-overthink ako kung mali ba talaga yung desisyon kong hindi siya pakasalan nung araw na yon. Kung nagpakasal ba kami, mas sweet ba kami? Kung nagpakasal ba kami, mas masaya ba ako? Ang daming mga tanong noon sa isip ko, Mama Mia, na i-share ko naman sa mga closest friends ko. Kasi mabigat na talaga ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Naisip ko baka may mai-advise sila sa akin. At alam niyo ba kung anong advice nila? Puntahan ko raw si BJ sa kampo nila at mag-outfit daw ako na parang pang Britney Spears yung sa music video niya na Hit Me Baby One More Time. Kayo na lang ang mag-imagine. Natawa ako sa sinabi nila. That's the perks of having Jolog's friends. Minsan talaga wala akong matinong makausap sa kanila. Pero may point din naman sila, Mama Mia. What if puntahan ko o bisitahin ko man lang kahit sandali si BJ kahit na medyo malayo yun? Nagdadalawang isip ako, Mama Mia. Pero dahil nga sa mga kaibigan ko ay parang mas desidido pa sila na puntahan ko raw daw talaga doon si BJ at pinakonsensya pa nila ako. Si BJ nga raw laging bumabiyahe kahit ang layo-layo. Bakit daw hindi ko kayang gawin yon sa kanya? Medyo nag-isip din ako sa mga sinabi nila at tama din naman sila, Mama Mia. Sige, pupuntahan ko na lang si BJ. Hindi na dapat ako mahiya pa. Kasi gusto kong ipaliwanag sa kanya kung ano ang totoo at gusto ko ring maliwanagan kung ano ba talaga ang totoo niyang nararamdaman. Kasi baka raw may iba nang nagko-comfort sa kanya doon. Uso daw kasi yung mga comfort dala flirt, Mama Mia. Talagang masasampal ko siya ng mga modules ko kapag nagkataon na mahuli ko siyang may ka-comfort doon. Baka mauna ko pang gamitin ang baril niya sa kanya. Ang lalaking ito talaga ay nakakawala naman talaga ng brain cells nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ko talaga lubos maisip na kaya akong tiisin ni BJ ng ganun katagal. Pero naisip ko, hindi lang naman siguro babae ang pwedeng magtampo, di ba? Pwede rin namang lalaki. Tama naman ang mga kaibigan ko. Malaki-laki na at malalim na ang sakripisyo ni BJ sa akin. Kaya it's time na ako naman ang magsakripisyo at ako naman ang mag-travel ng malayo-layo para lang mapuntahan siya. Ika nga nila, it takes both sun and rain for a flower to grow. Kaya, kailangan ng effort ng dalawang tao para mag-grow at mag-work ang isang relasyon. Hindi po pwedeng isa lang ang suyo ng suyo. Hindi po pwedeng isa lang ang effort ng effort. Dapat dalawa kayo. Aroy ka naman talaga. Nako, ito namang si VJ, oh. Kung kayo ang nasa lugar ni Charm nung mga panahon na parang shotgun wedding siya ni BJ, kayo ba yung isa sa mga babae o sa mga taong kikiligin kapag may ganong klaseng sorpresa na magpapakasal na pala kayo pero wala kayong kaalam-alam na ikakasal na kayo? Parang ganon? Kayo ba yung uri ng babaeng kikiligin sa ganong uri ng eksena? O kayo yung katulad ni Charm na maiinis, na talagang magagalit o magtataka kung bakit kailangang may ganong pasurpresa? Well, anyways, kung ano mang opinion nyo ay entitled kayo sa inyong sariling opinion. Pero ako, I go with Charm sa time na ito. Kasi 'di ba,
lifetime commitment nga naman ang pagpapakasal. Hindi yun basta-bastang pinagdedesisyonan na, okay, ngayon magpapakasal ako, sige go, kasal na tayo, parang ganon. Kasi napakahirap, lalo pat dito sa Pilipinas, wala namang divorce. Napakahirap kumuha ng annulment, 'di ba? Ilang beses na tayong nagkaroon ng kwento dito na yung mga mag-asawa hindi naman pala magkaintindihan, nagkakabitan, tapos wala nang mangyayari, parang hindi na sila makakapagpakasal kasi nga ikinasal na siya dati, mali pala yung napakasalan niya. So dapat talaga laging iniisip ng mabuti ang pagpapakasal. Kaya I go with Charm na tama siyang hindi siya dapat nagpadalos-dalos at hindi siya pumayag dun sa shotgun wedding na yon. Anyways, maraming salamat sa inyong paknonood at pakikinig. And yes, tama na po muna. Bukas na ang final episode nitong ating programa. Charot, hindi ng ating programa. Naku naman, wag naman sana, no? Bukas na ang final episode ng kwento ni Charm. Kaya abangan nyo bukas. At paki-like and share naman itong video na to. At wag nyong kakalimutan na kahit umuulan o naririnig nyo man ang ulan habang nagre-record ako ngayon, paki-like at paki-subscribe na rin nitong ating channel at paki-click na rin ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing may bago tayong upload. Maraming salamat sa inyong lahat at bukas po, abangan nyo ang pagtatapos ng kwento ni Charm dito lamang sa Dear Mama Mia. Bye-bye!